Ikalawang Samuel, Kabanata 2. Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh. Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Huda? Tanong niya. Lumakad ka. Sagot sa kanya ni Yahweh. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron. Sagot ni Yahweh. Kaya't lumakad si David kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, ang byuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang kanyang mga tauhan, pati ang kani-kanilang pamilya. Dumating sa Hebron ang mga taga-Huda at binuhusan nila ng langis si David bilang hari ng Huda. Nang sabihin nila kay David, ang mga taga-Jabes Gilead ang naglibing kay Saul. Nagpadala siya ng mga tauhan sa mga taong iyon, dala ang pagbating, naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihang ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul, nang siya'y inyong ilibing. Kamtan nawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh, at ako na may handang gumanti sa inyong kabutihang ginawa. Maging matatag at matapang kayo. Patay na ang inyong haring si Saul, at ginawa na akong hari ng mga taga-Huda. Samantala, si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner, pinuno ng hukbo ni Saul. Siya'y dinala sa Mahanaim sa kabilang ibayo ng Hordan. Dooy ginawang hari ni Abner si Isboset upang mamuno sa Gilead, sa mga Asoreo, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel. Ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Huda. Naghari si David roon sa loob ng 7 kalahating taon habang siya'y nanirahan sa Hebron.